Relate na relate ako! Kala, parang nai-inlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Iba ang kilig sa urig. Dear MOR, magandang araw sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Please lang, itago niyo lang ako sa pangalang Dana, isang freelance event coordinator na currently based dito sa Pasig. Naisipan kong magpadala ng liham sa inyo kasi naisip ko na maraming mapupulot na aral sa kwentong ibabahagi ko. Sabi nga nila, 'di ba? Experience is the greatest teacher. Hayaan niyong simulan ko ang kwento kong ito sa pagpapakilala kay Jess. Nagkakilala kami sa isang event na hinawakan ko before. Aaminin ko na hindi mahirap mahulog sa isang kagaya ni Jess. Bukod sa may kaya, siksik din sa karisma ang taong ito. Dahil nga dito, ay napapayag niya akong pumasok sa isang relasyong sa umpisa pa lang ay alam ko nang magiging komplikado. Okay na siguro to. Teka, asan na ba yung malaking mangkok? Ayun. Morning, love. Good morning! Mukhang masarap yan niluluto mo. Teka, sinigang ba yan? Ding, ding, ding! May tama ka! Naisip ko kasi na baka gusto mo ng something na may sabaw kaya ito, sinubukan kong magluto ng sinigang. Nako, tama yan. Teka, tulungan natin sa pagkain. Oops! Wag na ako na. Maupo ka lang dyan. Pagsisilbihan ko po kayo, kamahalan. Last trip natin ngayon, Bigyan mo na ako. Sakyan mo na lang, okay? Masusunod po. Yeah! Sige na, umupo ka na dyan. Isasalin ko lang tong sinigang para makakain na tayo. Love you. Love you too. Oo nga. Tapos, sabi nung maliit, Papa, will my hair go away then when I grow up? Hindi talaga pinilita ako. Kung nalalaman pang pag-go away. Hindi na lang sabihin kalbo yung papa. Oh, easy lang. Easy lang sa pagsasabi ng kalbo. Na-hurt ang feelings ko. Teka, speaking. Nag-message na yung mga makukulit. Tama. Ngayon nga pala yung pangako mong sinis sa kanila, no? Oo nga eh. O sige na, lumakad ka na. Huwag mo na paghintayin yung mga anak mo. Kalimutan mo na lahat. Huwag lang ang mga bata. Right. Oh, paano? Magkita na lang tayo mamaya, ha? Pagkahatid ko sa mga bata, diretso na ako dito agad, okay? Sige lang, nandito lang naman ako buong araw. Okay. Love you. Love you too. Teka, may gusto ko bang anything? Baka may gusto kang ipabili bilang magmumall naman din ako. Actually, may gusto talaga akong i-bake eh. Sige, sendan na lang kita ng listahan ng bibilhin. Okay. See you later, ha? See you! Teka, paano nga ulit? Ilalagay muna ang tomato chunks, tapos pag nabawasan na yung tubig, add tomato paste. Aga namang nakabalik ni Jess. Papunta na! Sandali! Grabe naman maka-doorbell. Eto na! Hi, love. Ikaw pala yan, Shai. Ay, wow! Disappointed yarn. Hindi. Akala ko kasi si Jess na. Pasok ka. Ay, wala si Papa Jess? Kasama yung mga anak niya, may gala sila ngayon. Wow, ulirang ama ang first son. Oo, kilala mo naman yun. Basta pagdating sa mga anak niya, lahat nagiging second-class citizen na. At least. May iba ko. Ba't ka pala biglang nadalaw? So ito ka na nga. May event ako next week. Big time to, te. Need ko lang ng additional help. In ka ba? Kailan ba yan? Basta okay ang schedule. Go naman ako. Friday next week pa naman. Pero syempre, kilala mo naman na Kies. Inaayos ko na yung magiging team agad-agad. Friday next week? Parang wala naman ako nakaschedule sa araw na yan. Ay, wonderful. Teka, ito yung details. Si Jess tumatawag.
Wait lang, Bex ha. Sagutin ko lang to. Go lang. Hi, love. Napatawag ka. Hi love, tawag dito, medyo gagabihin na pala ako. Ganun ba? Oo, sorry. Nagaya kasi si Jessica saka yung mga bata. Gusto kumain sa labas, pinagbigyan ko na. I see. Sorry bawi ako sa'yo, okay? No worries. Samahan mo lang ang mga anak mo. Okay, love you. Love you too. Uy, okay ka lang? Hmm? Biglang nalungkot kasi yung face mo pagkatapos niyo mag-usap ni Jess. Wala to. Nangihinayang lang ako sa mga pagkaing piniprepare ko. Ang daming masasayang. Alam mo, te, believe din ako talaga sa'yo eh. Huh? Bakit naman? Kasi, sobrang hating-hati ng atensyon ng jowa mo. Buti natitiis mo. Paano ko naman hindi matitiis? Kahit naman ganun ang nangyayari, mahal ko naman tong si Jess. Tsaka pamilya naman niya yun. Jowa lang ako. Ayan pa, buti hindi kasi nasugod ng asawa niya. Bilang ikaw yung the other woman sa kwento ng pag-ibig niyo. Hoy, Bax, for the record ha, hindi ako kabit ni Jess. Mukha lang, pero no talaga. Teka, may asawa si Jess, di ba? Tapos magkarelasyon kayo. Hindi ba parang gano'n na rin yun? Well, for one, hindi naging kami ni Jess nung magkasama pa sila ng asawa niya. Big difference yun. Matagal na silang hiwalay ng asawa niya bago pa kami nagkakilala. So, hindi ako kabit. Gets? Gets na te. Paka-defensive. Nililinaw ko lang. Hindi naman ako tanga para pumayag na maging kabit. Okay. Anyway, ito yung mga detalye Basta ha, next Friday na yan. Ikaw lang maasahan ko pagdating sa mga ganitong bagay. Okay na yan. Count me in. Mga kamorkada, alam kong mahirap intindihin na hindi ako kabit. Baka nga ngayon pa lang marami na ang umiinit ang ulo sa akin. Pero tama kayo ng pagkakarinig. I was never a mistress. I am in a committed relationship with Jess. Meron siyang pamilya pero matagal na silang hiwalay ng asawa niya bago ako lumitaw sa eksena. Hindi ko sinira ang relasyon ni Jess sa asawa niya. Matagal nang nangyari yon before naging kami. Sadly, kahit anong gawin ko, parang iisa ang laging iniisip ng tao tungkol sa akin. Love, paabot naman ng pasta Sige, teka. Ito. Thank you. So Dana, kumusta ka naman? How's work? Ako naman po. Actually, Please, Iha, lunukin mo muna yung pagkain mo bago ka sumagot. Konting delikadesa naman. Ma, sorry po, tita. Okay naman po. Medyo busy lang po recently. Good. It's good to be busy. I mean, kasi naman walang ginagawa, hindi ba? Ang hirap ng tambay lang sa bahay. Tama po. Maiba pala ako. Jess, kumusta ang mga bata? Baka naman napapabayaan mo na. okay naman sila, ma. Francis is doing well in school. Si Paris naman medyo nagsistruggle ng konti sa ibang subjects niya, pero tinutulungan naman namin. Ay, Jess, dapat tutok ka sa mga anak mo. Hindi porket okay ang isa sa mga anak mo, papabayaan mo na yung isa. Puro kasi iba yung inaasikaso mo eh. Ma, please. Alam mo namang I'm doing everything I can, di ba? Jessica doesn't give you much time with the kids. Kanino bang kasalanan yon ha? Ay, ewan ko ba naman sa inyo, Jess. Please lang, be more attentive. Hindi rason na konti lang ang oras mo with your kids. Make every moment count. Hindi ka na binata, Jess. May mga anak ka nang umaasa din sa'yo. I know, ma. Greta, hello. Oh, Norma, amiga. Ikaw pala yan. What are you doing here? I'm meeting with my son and his family. Birthday ng manugang ko and we are celebrating. Oh, that's great. Swerte ka talaga sa anak mong lalaki, no? I know. Oh, Jess, ikaw pala yan. How are you? Okay naman, tita. Kamusta si Jessica? Ang mga bata? They're doing good po. Right, tita, si Dana nga pala may... Cousin, pamangkin ko, amiga, si Dana. I see. Well, nice to meet you, Dana. O paano? Mauuna na ako. See you, amiga. See you, amiga. Bye po, tita. Yeah, bye.
What was that, Ma? What do you mean? Anong gusto mong gawin ko, ha? Sabihin ko na kasama mo yung other woman mo? No offense, Dana, ha? May iniingatan lang akong imahe ng family namin. What? Ano, mali ba ako, Jess? Kasal kang tao. Hiniwalayan ka ng asawa mo tapos ngayon may karelasyon kang iba. Again, Dana, ha? No offense. Pero hindi talaga magandang tingnan. Ma, please stop. Ay, fine. Get our bill na nga. Ako nang bahala doon. Message me kung nakauwi ka na, ha? Okay, Ma. Pag nagkita kayo ng mga bata, please hug them for me, okay? Miss na sila ng lola nila. Makakarating. Dana? Yes po. Take care of yourself, ha? Pumapayat ka masyado. Be healthy, Iha, okay? Sige po. Okay, mauuna na ako. Ingat kayo, ha? Grabe. Exhausting. Shall we? Dana, okay ka lang? Seryoso ka ba sa pagtatanong mo kung okay lang ako? What do you mean? Wow ha? What do you mean talaga? Bakit hindi mo alalahanin yung ginawa ng mama mo sa akin kanina? Right. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganong kahihiyan sa buhay ko. Dana. Pinsan talaga? Bakit? Ano bang tingin niya sa akin ha? Parang hiyang-hiya siya na ako ang kasama mo eh. Hindi naman siguro sa ganun, love. Whatever the case, kahit sabihin mong she doesn't mean it, yun ang na-feel ko. Period! Okay. I'll talk to her, okay? Sige na. Huwag ka na mainis. Lalo ka nagiging cute, eh. Ewan ko sa'yo. Sige na. Smile na. Huwag ka na magalit, okay? Fine. Gusto mo mag-ice cream? Ay, naku ka talaga. Libre mo ah. Yes, boss. Mga kamorkada, ramdam ko naman na hindi ako gusto ng mother ni Jess. Naramdaman ko na yon nung una akong pinakilala ni Jess sa kanya. Nagawa ko namang itolerate ang pagtrato niya sa akin, sadyang minsan talaga sumusobra ang pagiging matabilang dila nung matanda. Lagi ko na lang iniisip na if everything goes well, mas dadalas ang interaction namin ni Tita Greta. Kaya tiis-tiis na lang. Mga kamorkada, kung si Tita Greta ay kaya ko pang itolerate, mas takot akong harapin ang asawa ni Jess na si Jessica. Oo, tama kayo, Jess at Jessica. Match made in heaven, di ba? Pero something went wrong with their relationship. And ang ending, naging kami ni Jess. Takot ako kay Jessica kasi kung ganito na ang trato sa akin ni Tita Greta, paano pa kaya ang legal wife ni Jess, di ba? Sure ka ba na dito mo nilagay yung necktie mo? I'm sure. Tatlong nga yung alam ko nandyan eh. Yung plain dark blue ang kunin mo. Okay. Asan ba dito yun? Nahanap mo, love? Found it! Good. Lapit ka, suot ko sa'yo. Ako na, love. No. Sige na, lapit na. Ako na magsusuot sa'yo. Fine. Oh, wait. Yan. Good boy. Dapat ganyan lagi. Susunod agad. Bago pa itong pabango mo? No. Nagpalit na ako ng deodorant, remember? Right. Yung binili mo sa college friend mo? Si Dave, yeah. Alam mo naman, support kapag kaya, di ba? Gusto mo ba yan, Moy? Yeah, dapat umorder ka ng marami. Gusto ko siya. You smell good. Sige, I'll tell him na I'll get more. Nandun naman siya sa wedding mamaya eh. Ayan, all done! Okay, good to go? Yep. Tara.
I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Ang ganda ng dress ng bride. Oh, picture muna. Tayo kaya, kailan kaya tayo makakaranas ng ganyan, no? Wala. Oh, friends of the groom daw. Go ka na. Sama ka na. No. Sige na, you go ahead. Time nyo to ng barkada mo. Go. Okay. Wait for me, ah. Sure. So, nandito ka din pala. Oh, hi, Jessica. Kumusta ka naman? Okay naman. You? How's my husband? Masaya naman ba? What do you mean? He looks happy. Mukhang healthy din. He looks fit. Jessica, I don't. I just wanted to say hi. I'll see you at the reception. Yeah. See you. Ano yun? Nice to see you again, ah. Let's talk more kapag libre ka. Marami akong pwedeng iba tong clients your way. Oh, okay, sige. Grabe. Hirap din makipagkwentuhan ng matagal sa mga college friends eh. Nakakatayo ng laway. Love, okay ka lang ba? Parang kanina ka patahimik dyan, ah. Hindi mo naman sinabi nga attenda ng kasalang wife mo. Hindi ko ba nabanggit? Well, part naman siya ng college friend group ko, so hindi naman masyado nakakagulat na nandito siya. Kinausap niya ako kanina. Oh, talaga? Ano namang pinag-usapan niyo? Teka, may nasabi ba siyang hindi maganda? Well, wala naman. Kinakamusta ka lang niya, ganun. Okay. Hindi ko lang nagustuhan yung tono kung paano niya ako kinausap. Tono? Nagsungit ba? Well, hindi. Okay, baka naman guni-guni mo lang yung tono na yan. Maybe it's all in your head. Di ba ngayon lang kayo na nagkita? Well, yeah. Huwag mo na masyadong isipin, ha? Try to enjoy the reception. Jess? Jess! Hi! Oy, Peter! Long time na siya. Kamusta ka? Okay naman. Eto, tumataba. Siksik kasi kung magmahal tong si Mrs. eh. Ganun ba? Alright. Peter, si Dana nga pala. Business partner ko. Nice to meet you, Dana. Yeah. Nice to meet you then. Well, paano? Punta na ako sa table namin, ha? Hinihintay na ako ni Mrs. eh. Jess, good to see you. Let's catch up soon, okay? Grabe. Tagal ko na hindi nakita yung taong yun, ah. Business partner? Business partner talaga, Jess? Huwag ka na mainis. Nabigla lang ako sa tanong. Anong nakakabigla doon, Jess? Hiyang-hiya ka ba sa akin? Bakit ba hindi mo ako mapakilala bilang girlfriend mo? Uy, easy. Huwag magtaasan ang boses mo. Nakakaya sa mga tao sa paligid ko. I'm sorry, okay? Again, nabigla lang kasi ako sa tanong. Wala akong intensyon na saktan ng feelings mo, okay? Huwag ka na nga mag-explain. I'm leaving. Huh? Bakit naman? Dana, come on. Be reasonable. I am being reasonable, Jess. If hindi mo ako kayang iharap sa mga kaibigan mo, why bother? You know what? Nandito na rin naman si Jessica. Puntahan mo na yung legal wife mo. Dana! Dana! Oh, come on! Naalangan, natatabangan, manhina ang damdamin, walang umaamin. May nagiba, parang may nagiba, ang yakap ng kahapon, nangalay na ngayon. Iisa pa ba
magpapanggap na lang. Kunwari may pag-ibig pang nalalabi sa puso ko. Matatanggap pa bang magpapanggap na lang? Umasa may pag-ibig pang naitatabi sa puso mo. Sulit bang ulit na bigyan pa nating pagkakataon? Tayo pa ba o malayo na ba? Agwat nitong pagitan, sukatin pang minsan. Binabalikan ating nakaraan. Nagbago na ang ihip ng hangin lumihis. Isa pa ba ang pintig? Tugma pa ba sa dibdib? Matatanggap mo ba? Magpapanggap na lang. Kunwari may pag-ibig pang nalalabi sa puso ko. Matatanggap pa ba? Magpapanggap na lang. Umasa may pag-ibig pang naitatabi sa puso mo. Sulit bang ulit na bigyan pa nating pagkakataon? Matatanggap pa ba? Magpapanggap na lang. Kunwari may pag-ibig pang nalalabi sa puso ko. Matatanggap pa ba? Magpapanggap na lang. Umasang may pag-ibig pang naitatabi sa puso mo. Sulit bang ulit na bigyan pa nating pagkakataon? Sulit bang ulit na bigyan pa nating pagkakataon? Tayo, 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 Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Hindi ako kabit. Sobra akong nasaktan nung mga oras na yon, mga kamorkada. Hindi man lang ako mapakilala ng maayos ng lalaking pinag-alayan ko na ng maraming oras sa mga kaibigan niya. Hindi naman ako nanghihingi ng sobra-sobra. I just want to be recognized. Gusto ko yung tipong pinagsisigawan sa buong mundo na mahal nila ako. Kasi alam ko naman na I deserve it. Hindi ko kinausap si Jess ng matagal after that incident. He did try to make things right. Dinalhan niya ako ng flowers, pinagluluto ng breakfast, at kung ano-ano pang panglalambing. Mga kamorkada, akala ko talaga yun ang pinakamalalang mangyayari sa akin. May kasunod pa pala na talagang mas sumubok sa akin at sa pagsasama namin ni Jess.
So, hindi pa rin ba kayo nag-uusap ni Jess? Hindi pa rin. So, paano kayo nag-i-interact? Nagtatanguan lang kayo, ganun? Di ba kayo kumakain ng sabay? Kumakain pa rin naman ng sabay pero talagang no talk at all. Alam mo yung physically nandun kami pero emotionally, malayo kami. Shucks, ang complicated naman yan. Hindi naman kasi dapat eh. Pwede naman siyang mag-sorry sa akin. Pwede naman niyang sabihin na, don't worry love, hindi na ito mauulit. Pero wala. Ba't di mo na lang kasi kausapin? Bakit ako yung unang mag-i-initiate? Wala naman akong ginawa. Siyang may kasalanan sa akin. Siyang makipag-usap sa akin, not the other way around. Well, may point ka naman dyan, sis. Pero, expect mo na lang na matagal-tagal pa kayong hindi mag-uusap. Knowing Jess, I don't think may gagawin siya. Let's hope na hindi ganon. Kasi honestly, napapagod na rin ako. Gusto ko nang bumalik sa dati ang lahat. Sige sis, pag-pray natin yan. Oh, si Jess tumatawa. Ay, ayan na sis. Mukhang natauhan ang boyfriend mo. Sagutin ko lang siya ha. Excuse me. Go lang. Hello, Jess? Love? Asa ka? Nasa mall, kasama ko si Chai. Bakit? Pwede ba tayo magkita? Yeah, sure. Okay. Doon na lang sa favorite nating restaurant, ha? Sige. Okay, great. Dana? I love you. I love you too. See you. See you. Asan kaya si Jess dito? Dana, over here. Kanina ka pa? Kararating ko lang din. Medyo traffic sa labas today eh. Upo ka. Jess, Dana- Go, una ka. No. You go ahead. I insist. Okay. Gusto ko lang sabihin na napag-isipan ko na yung nangyari and honestly, hindi ko siya nagustuhan. I know na medyo tricky talaga tong relationship natin pero sana wag naman natin gawing mas komplikado pa. I know na medyo nahihiya ka pa na ipakilala ako sa mga friends mo. I get that. Images are important. Pero it goes both ways. I know na hindi ako kasing perfect ni Jessica, but still, ako ang girlfriend mo. Hindi kita inagaw. We did not cheat to Jessica. So sana naman, kahit konti, be proud naman na you're with me. Sorry talaga. And you're right. Worried ako kasi nga Jessica was so close with my friends. Siguro by not telling them na tayo, I was kind of protecting you in a weird way. Kasi alam ko marami silang masasabi. So, I'm sorry. It won't happen again. I promise. Okay. I'm sorry then. Okay. So, naka-order ka na ba? Di pa nga eh. Tara, order na tayo. Love you. Love you too. Grabe, ngayon ko na lang uling makikita yung mga bata. Oo nga, no? It's been a while. Actually, feeling ko talaga nilalayo ni Jessica yung mga bata pag alam niyang magkasama tayo eh. I'm actually surprised na pumayag siya today. Minsan talaga, ewan ko ba, pero takot talaga ako dyan sa ex-wife mo. The feeling is mutual. Saan ba natin dadaanan yung mga bata? Well, sabi ni Jessica, pick up na lang daw natin sa may malapit na gas station. Really? Sino kasama ng mga bata? Well, baka yung yaya nila. I don't think magpapakita si Jessica knowing na you're with me. Baka nga. Malapit naman na tayo eh. Malalaman din natin yung sagot. Wait, is that... Jessica? Hi. Hello. Kids, sige na. Pasok na kayo sa sasakyan. Francis, don't forget your bag. Bakit ka nandito? Bakit? What kind of question is that? Siyempre, para samahan ng mga bata. Kasama ka? Oo. Okay lang ba? Yeah. Then it's settled. Let's go. Right. Okay.
Dahan-dahan sa pagtakbo. O, ayan na nga ba sinasabi ko eh. Jess, please pakisundan nga ang mga bata. Ako na lang. Jess. Right, sandali lang ako. Okay. So, kumusta ka naman? Sabi ko, kumusta ka? Well, okay naman. Is Jess treating you well? Hindi ka naman nahihirapan with him? For the most part, pero so far okay naman. Good. Make sure it stays that way. Make sure na he always makes you feel loved. Kasi kung hindi, everything na nangyari would be for nothing. Anong ibig mong sabihin? Don't be so naive, Dana. Don't tell me na hindi mo alam ang reason kung bakit kami naghiwalay ni Jess. Let's just say na hindi lahat ng nagmamahalan ay nananatiling nagmamahalan sa bandang huli. Jess and I, hindi naging maayos ang paghihiwalay namin. Kaya nga I've always hated you for so long. Hate me? Teka, Jessica, for the record, hindi ko inagaw ang asawa mo sa'yo. Nagkakilala kami after niyong magkahiwalay. We didn't cheat. Does it even matter? Sa totoo lang, Dana, importante pa ba ang details? It does! Kasi ayokong nagmumukhang mga agaw. Relax, Dana. Sabi ko nga, diba, I hated you for so long. Hated? Past tense. Matagal na kaming wala ni Jess. I'm in a better place. I'm just keeping everything amicable para sa mga bata. I see. Just to be clear, I never hated you personally. I hated what you represent. I hate the idea na Jess is happy with someone else. I hated thinking na he is happy with you. Jessica. Sige na. Tama na ang drama. Mukhang pabalik na rin ng mga bata. Help me make the sandwiches? Sure. Mga kamorkada, yun ang unang beses na nakapag-usap kami ni Jessica ng masinsinan. Masaya naman ako at sa wakas, malinaw ang lahat sa pagitan naming dalawa. Ngayon kasi, mas naiintindihan ko na kung bakit iba ang tingin niya sa akin. Wala siyang galit sa akin. Galit siya sa ideya na masaya si Jess. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi matanggap ni Jessica na nakahanap ng iba ang dati niyang asawa. Simula nga noon ay nawala na ang takot na nadarama ko pag nakikita ko siya. Nakakagaan talaga sa loob, mga kamorkada. Akala ko doon na nagtatapos ang kalbaryo ko. Mas may mahirap palang paparating at doon na nga nagulo ng tuluyan ang pagsasama namin. Grabe, ang dami naman palang naimbita ng mama mo, Jess. Kilala mo naman si Mama, basta birthday niya, lahat ng amiga niya invited. In fairness naman. Jess! Iho! Mabuti naman at nandito ka na. Happy birthday, Ma! Happy birthday po, tita. Hello din sa'yo, Dana. O, paano? Pumasok na kayo sa loob para makakain na rin kayo. Thank you, Ma. Okay ka lang, no? Kahit kailan talaga ibang trato ng mama mo sa akin. Sa tuwing magkikita kami, parang diring-diri siya sa akin. Alam mo, nag-i-imagine ka lang. Jess. Okay,
After the party, kakausapin ko si Mama. Sounds good? Fine. Let's try and enjoy ourselves tonight. Tama na pagiging negative. But, Dana, please? sure, let's have fun. Okay, good. Tara na, let's get some food and have some good time. Sabi ni Mama, gumawa daw siya ng maraming leche flan. Di ba favorite mo yun? Yeah, Oh, sige na, smile ka na. Smile. Can you smile? parang sirato. Sige na, tara na, kain na tayo. Kaya nga sabi ko eh. Equity-wise, it's a good investment. Tignan mo tong taong to, iniwan na ako. Ay, nako. Business talk as usual. Hi! Oh, Jessica, ikaw pala. I didn't notice you. Kakarating lang namin. Medyo na-late kasi due to traffic. I see. Saan ang mga bata? Hindi mo ba sila kasama? They're playing with their cousins. Minsan lang kasi sila magkita, kaya hinayaan ko na makipaglaro. So, kumusta ka? I'm okay. Could be better, but I'm okay. Ikaw, kumusta ka naman? Medyo okay naman din. Medyo? Well, actually... Jessica! Finally, I found you. Kumusta ka na, Iha, ha? Okay naman po, tita. Tita? Hey, stop it. Keep calling me Mama, okay? Your family. Okay po, ma. Oh, nasa na ang mga apo ko? Nakakain na ba sila? Ayun po, nakikipaglaro sa mga cousins nila. Oh, I see. Ano bang ginagawa mo rito? Samahan mo ko. Gusto ka rin makita ng mga amiga ko. Sige po. Dana, gusto mo Tara na. Stop wasting time with Jess's other woman. Excuse me? Dana, stay here, ha? Kain ka lang. Jessica, tara na. Sige po. Let's talk later. Jess? Jess! Love, what's wrong? We need to leave. Leave? Bakit naman? What happened? Jess, please, tara na. We need to go. Sorry, hindi ko maintindihan eh. Why are we leaving? Ano ba nangyari? Jess, alam mo ba kung anong tinawag sa akin ng mama mo kanina? I don't understand. She called me your other woman, Jess! Tinawag niya akong kabit mo! What? Seryoso ka ba? Hindi niya gagawin yan. Well, she did! Sure ka bang yan ang sinabi niya? Baka naman na-misunderstood mo lang. Misunderstood? Misunderstood, Jess? Seryoso ka ba? Lower your voice. Nakakaya sa mga bisita. Nakakahiya talaga, Jess. Sobra na! I know she's your mom, pero yung way kung paano niya ako itrato, hindi na tama! Again, Dana, relax. Baka hindi lang kayo nagkaintindihan. I'm leaving. What? I'm leaving. Either sasama ka sa akin or we are done. Dana, please. Jess, sasama ka ba o hindi? Kasi once na nakalabas na ako ng pinto, hindi mo na ako makakausap. Dana. Goodbye, Jess. Dana! Mga kamorkada, yun na yata ang pinakamasakit na araw sa buong buhay ko. Handa akong harapin ang lahat para kay Jess. Pero yung hindi man lang niya ako mapagtanggol, that was the final straw. Tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Nakailang iyak din ako dahil sa nangyari. Mabuti na lamang talaga at nandyan ang kaibigan kong si Chay para samahan ako sa oras ng kalungkutan ko. Mga kamorkada, nakailang subok si Jess na kausapin ako pero hindi ako pumayag. Hindi na niya makikita ni anino ko sa malayo. Kung ano man ang meron kami,
tinapos ko na yon simula noong hindi niya ako napagtanggol. Two counts up and back. Here we go. It's one and two and one and two. Hey, we won't Lesser, come up with that 4, fast. 5, 6, 7, and 8! Ay, grabe. Kapagod. Stop muna tayo. Break muna, girl. Grabe. Sarap magpawis talaga. Tama. Ay, wait. Kuha lang ako ng water, ha? Oh, uminom ka muna, girl. Salamat. Alam mo, be, sobrang na-miss ko to. Yung ganitong tambay natin. Simula kasi nung naging kayo ni Jess, hindi na tayo nakakalabas ng madalas di ba? Sorry naman, be. Pero agree, nakakamiss tong ganitong tambay natin. Oh, so, ano na? Kumusta ka na, girl? Okay naman. Well, okay naman na. Alam mo, be, ayoko lang talagang mag-talk dati, pero noon ko pa talaga gustong sabihin sa'yo. Iba na talaga yung dating sa akin ng Jess na yan eh. Lalo na nung nanay niya. Gets ko naman. I mean, truly. Tanda mo nung sinama mo ko na makipag-brunch kasama sila? Imagine ang sinabi agad umorder ka pa ng marami. Kailangan natin ng maraming pagkain. Like, what the heck? Kaya nga, sorry na. Anyway, basta masaya akong wala na kayo. Hindi matatahimik ang buhay hanggat kayo pa ni Jess. Hindi lang talaga ako makapaniwala na gagawin sa akin yun ni Jess. Ibang-iba siya nung magkakilala kami. Goes to show na marami siyang tinatago from you. Tama. At saka yung tawagin akong other woman. Diyos ko! Exactly! Nakaka-imbiyer na, di ba? Kabit talaga. Like as in kalaguyo. Kaya Dana, promise me ha, na hindi mo na babalikan yung gunggong na lalaking yon. Maghanap siya ng babaeng willing api-apihin ang nanay niya. Agree. Ay, teka lang, be. Basahin ko lang tong message. Go, gagawa muna ako ng merienda natin. Oh, si Jessica. Busy ka ba? Pwede ba tayong magkita? Huh? Gusto makipagkita ni Jessica? Bakit kaya? Andito na kaya si Jessica? Dana! Ayun! How are you? Okay naman. Upo ka muna. Sige. Kumain ka na ba? Order ka na. Okay. Dana, relax. Promise, I mean you no harm. So, bakit mo pala ako pinapunta dito? Well, to be perfectly honest, gusto lang talaga kitang kamustahin. Alam mo na, after what happened sa birthday ni Mama Greta. Yun ba? Well, okay naman. Slightly recovered na. Hindi naman sa nakikialam ako, and you don't need to answer. Pero, are you and Jess, still together? Well, right now, wala na kami. I don't think magkakabalikan pa kami. So, if you and Jess... Wala nang chance na maging okay pa kami ni Jess. What we had in the past, wala na yun. I see. Honestly, nagpapaka-civil na lang ako for the sake of my kids. I can give them all the love in the world. Pero, at the end of the day, kailangan pa rin nila ng isang ama. Jessica? Gusto ko sanang mag-apologize for everything. Hindi mo kailangan mag-apologize. Actually, ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. I know I caused a lot of emotional distress. No. No need to apologize. Dana, thank you. Para saan? Thank you kasi if it weren't for you, baka sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa paghihiwalay namin ni Jess. Lagi ko kasing iniisip noon na baka talagang may kulang sa akin. Kaya basta na lang ako iniwan ni Jess kahit na may anak na kami. When you showed up, everything finally made sense. It wasn't me. Hindi ako ang may kasalanan.
it was all him. Ganun ba? Well, happy to help, I guess. By the way, if you want to see the kids, magsabi ka lang. Alam ko namang napalapit na rin sa'yo mga bata. Basta magsabi ka lang. Okay, thank you. Thank you din. Marami ang nagsasabi na kadalasan ay biktima lang tayong lahat ng mga choices natin sa buhay. It was my decision to be in a relationship with a once married man. It was my decision to tolerate ang pinaggagawa sa akin ni Tita Greta. Kapag naaalala ko ang mga napagdaanan ko noon, lagi ko nalang iniisip na it was my decision to drop all of them from my life. It was my decision to start again. And it was my decision to be happy. Sa ngayon ay mas tumibay ang pagkakaibigan namin ni Jessica. Kapag may ganap ang mga bata ay lagi naman niya ako nai-invite. Madalas na rin kaming gumagala, meron na nga rin kaming Girls' Day buwan-buwan. As for Jess, well, ayun, may nahanap na siyang pamalit sa akin. Honestly, wala na akong pakialam sa kanya. Happy ako na nagising na ako sa katotohanan. Dito ko natatapusin ang kwento, mga kamorkada. Maraming salamat sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Dana. Pero bakit di ka lumalayo? Ang gulo-gulo na sa mundo, napabaga-baga ang isipan ko. Kahit na ako'y ganito, ano ba nakikita mo? Minsan nga'y nasasabi kong dapat nga bang mahalin ako? Parang laging nasasabi mo, bakit naman hindi? Parang sa akin wala nang makikinig. Paligid ay napakadilim. Parang nakakapagod lang magpatuloy pa. Pero di pala ako nag-iisa. Ako'y nakikilala mo.
Bakit tanggap mo pa rin ako? Ang gulo-gulo na sa mundo, nababaga-bagang isipan ko. Kahit na ako'y ganito, ano bang nakikita mo? Minsan nga'y nasasabi kong, dapat nga bang mahalin ako? Paano laging nasasabi mong, bakit naman hindi? Tuwing paulit-ulit kong tanong, kung dapat nga bang mahalin ako? Paano laging nasasabi mo, bakit naman hindi? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Hindi ako kabit.